So yun mga mix, andito na naman po tayo at dadapo na po tayo sa ating pang-apat na episode ng ating barber video tutorial. So ano pag hinihintay natin mga mix? Tara! Yan mga mix, umpisa na tayo. Nagbala nga pala ako dyan mga mix ng number 1 na guide para doon sa pattern ng ating 3x4. 3x4 nga pala yung request ng ating client. So, kailangan po natin sundin. Yan, paikot na paggawa ng ating pattern hanggang sa ma-pull out yung gitna ng ating ginagawang pattern mga mix. At kailangan pa natin ulit-ulitin din. At ayon na sa baba na ako area para doon sa ating pattern na mag-flat sa taas. Tsaka yung mga mix, yung kayod niya pala ng ating razor, kailangan nakapalabas lagi siya. Huwag nating ipasok kasi pag pinasok mo yung hagod sa taas yung ating pattern at mahirap na nating habulin. Napakahirap maghabol ng isang sablay lang mga mix. Kaya yun, nag-ahit na rin pala ako dyan. Pero sa pag-aahit mga medyo saglit lang naman. Madali naman pag-aralan labaha. So napag-aralan ko dati yan, mga almost 2 months din ako natuto ng gusto sa labaha kasi dati blade lang din ako eh. So yun, nasa kabila na tayo ng ating tenga, sa tenga ng ating client. Kaya mga sobra-sobra, kailangan natin kuhanin. Saka pinuporma ko na rin yung taas para lumabas yung kanto. At yun yung ating kukunin mga mix. Kailangan natin yung ma-flat hanggang sa taas para gumapang ang ating 3x4 na gupit ng ating customer. At napapayag ko ulit mga mix ng ating customer na i-upload ang ating video. Kaya more salamat na. At napapayag ko po siya. At nag-guide ulit ako mga mix ng 1.5 para doon sa kanto sa taas kasi hindi pa finally na flat siya. Pero kung nakikita niyo mga mix, flat na siya hanggang sa taas. Saka yung ano sa baba, yung maliliit na ng saka ayan mix nag-open level, close level para doon pumantay yung mga maliliit na hibla na nakikita nating marami para pumantay doon sa taas para malinis sa baba. Tignan yan yung trabaho ng open saka close level ng ating razor. Yun yung kukuha ng mga yung kanto na nakikita natin na minsan madumi. Kailangan malinis hanggang sa taas. So nagkukuha na rin pala ako ng kanto dyan mga hindi naman mahirap talaga yung bumukit sa una lang. Yung plangkita. Importante din yung plangkita talaga mga mix para doon sa yun nga nasabi ko na sa maliliit na nakausli na buhok kasi kitang-kita ng ating client yan. Ayaw ko naman na mapuna tayo ng ating mga client. So, gawin natin ng tama ang ating trabaho. So, yan, sa kabila na pala ako. Nagbala ako doon ng 1.5 para siguraduhin yung daan natin. Pulido, pantay. Pantay doon hanggang sa taas. Saka sa ilalim na parte
kailangan nating malinis para matuwa ng gusto sa client. Ayan, ngiti na nga ang ating client dahil nakikita na nga niya yung katotohanan. So, nasa baba na tayo ng part ng batok ng ating client, ng ating kliyente. Malapit na po tayo sa katotohanan. At patapos na rin po tayo mga migs. So, basa-basa ng konti para dun sa forma ng ating buhok ng ating mga client. So, sa noo, medyo may kanto pa ako nakita kaya binalikan ko naman. Binalikan ko yung kanto doon. Ayun. Konting linis ng batok para makita talaga ni client yung forma ng kanyang 3x4 haircut mga migs. So, sa mga baguhan nating barbero, malaking tulong po ito sa inyo. Saka yun, nilalaro ko na naman yung ating open level. So, ayun mga migs. Tapos na ang ating 3x4 haircut at silipin na natin ang ating finished product. So, ito na mga migs, ang ating finished product.